Miss, kung isa ka rin sa mga nagpaprank dyan, pakiusap lang. Hustisya para sa anak ko ang hinahanap ko. Wala akong panahon sa mga ganyang biro. At ikaw ang susunod niyang biktima. Sinasabi ko sa iyo to dahil ayoko may mangyaring masama sa iyo. Hinding-hindi ko matatanggap yung babaeng yon. Magsisisi ka kapag tinuloy mo yung kasal na yan. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Hello, Sir Jupiter. Isang napakagandang araw po sa iyo at sa inyong tagapakinig. Isa po ako sa mga masugid ninyong taga-subaybay. Nalilibang po ako kapag nakikinig sa mga kwentong kababalaghan sa channel ninyo. Gaya ng ibang nagpadala ng kanilang karanasan, ako rin po ay may sariling experience na nakakatakot. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Luisa, hindi ko tunay na pangalan. Minabuti ko po na itago ang katauhan ng mga taong involved sa kwentong isasalaysay ko para na rin maprotektahan ang privacy nila. Anyway, 30 anyos na po ako ngayon pero ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari mahigit kumulang 3 taon na ang nakakalipas. Nagsimula ang lahat ng dahil sa utang ng aking Tito Ray sa isang sindikato matapos niya akong gawing collateral sa mga ito. Nang taguan niya ang mga pinagkakautangan ay ako ang sinugod ng mga ito at tinangay ang naipon ko galing sa benta ng tindahan ko ng mga damit. Nang mabalitaan ko na umuwi ng probinsya ang tinamaan na magaling na tiyuhin ko, agad ko siyang sinundan para singilin sa pera na kinuha sa akin ng mga sindikato. Sa pagbalik ko sa bayan na kinalakihan ko, doon ko nalaman na ikakasal na pala ang ex ko na si Oliver. Ang ex ko na wala pang 1 taon mula nang mag-break kami. Kung hiwalay nga na matatawag yun dahil ginost ako ng damuhong yun. Basta na lang nawala at hindi nagparamdam. Dinaig pa ang multo ng lintik na yun. Hindi ko alam na hindi lang multo ng nakaraan ang haharapin ko, kung hindi maging literal na aswang. Luisa, ano? Umalis na sila? Opo, wala na. Nagmamadaling lumabas mula sa pinagtataguan niya ang aking Tito Ray. Nang makita pa lang nitong parating kanina ang mga goons na naniningil sa kanya ay agad na itong nagtago at ginawa na naman akong sangkalan para pagtakpan siya. Minsan niya gusto ko na lang sabihin ang totoo na nagtatago lang sa loob ang tito ko nang mabugbog at magtanda. Kaya lang naisip ko rin na baka mamatay siya. Mas lalo akong mapeperwisyo dahil tiyak ako ang magbabayad ng utang niya tapos ako pa ang gagastos kapag binurol at nilibing siya. Abay, masyado siyang siniswerte. Uutang ng uutang tapos walang pambayad. Ang masaklap pa nun, ako ang ginagawang collateral. Tuloy ang benta ng dress shop ko ang napiperwisyo. Salamat ah. Tito naman kasi, magbayad ka na sa kanila. Habang buhay ka nilang susundan hanggat hindi ka nagbabayad. Ako kasi napiperwisyo dito eh. Ako yung sinisingil. Hindi habang buhay ako ang tagabayad ng utang nyo, Tito. Kung ganyan ka ng ganyan, umalis na lang ho kayo rito. Eto naman oh. Magbabayad naman ako ah. Tumitsyempo lang ako. Tito, 2 taon na ho kayong tumitsyempo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin ho
Pinaghihirapan kong puhunan at kinikita ko dito sa tindahan. Para namang hindi ko pinsan ang tatay mo. Naku, kahit si tatay, babangon sa hukay sa ginagawa niyo, tito. Hayaan mo, huli na to. Kapag bumalik siya at wala ako, pakibayaran na lang. Babayaran na lang kita. Magkano ba kasi yung utang mo sa mga yun? 20,000. 20,000? Anak ng... Yes, Sir Jupiter. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang tito ko ang nagbibigay sa akin ng konsumisyon. Hindi ko naman mapalayas dahil naaawa ako. Hindi ko nga rin maintindihan minsan ang sarili ko kung sadyang maawain lang ako o talagang syunga. Kahit sa pag-ibig, syunga. Ang akala ko, marami na akong naipon na pasensya para sa aking tito, pero nasaid lahat yun ng isang gabi. Pag-uwi ko ay nadatnan ko na naransak ang bahay at dress shop ko. Sinira ang pinto at tinaob lahat ng mga gamit. Ang mga paninda kong damit ay gulo at mga nasa sahig. Higit sa lahat ay nawawala ang naipon na benta sa tindahan ko na nasa kulang-kulang 20,000. At ang lintik na tiyuhin ko, wala at hindi ko matagpuan. Wala rin ang damit sa kwarto niya. Nang lumabas ako ng bahay, agad akong nilapitan ng kapitbahay namin at sinabi nga na may mga lalaki daw na nagpunta doon sa bahay ko at sila ang gumulo sa mga gamit ko. Pero bago daw dumating ang mga goons na yon, nakita nilang nagmamadaling umalis ang tito ko, dala ang malaking bag. Magre-report sana ako sa mga pulis dahil malinaw na trespassing at pagnanakaw ang ginawa ng mga goons na yon. Kaya lang, naisip ko rin na baka balikan ako at mategi nang wala sa oras. Aba, bata pa ako, Sir Jupiter. Sayang naman ang alindog ko kung walang makikinabang. Kaya nagdesisyon ako na hantingin ang magaling kong tiyuhin. Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan niya at doon ko napag-alaman na nabanggit daw nito na umuwi siya sa probinsya. Kaya naman tinawagan ko ang best friend at kababata ko. Hello, bakla! Napatawag ka! Hello? Bartolome Mahusay Jr.? Nakikita mo ba dyan ang Tito Ray ko? Aray naman, ang sakit sa abdo ng tawag mo sa akin? Britney girl, it's Britney! Oo pretty na akong Britney. Ano nga, nandyan ba siya? Abay malay ko, wet! Hindi ko pa nisayt ang masyong at feslak ng tito mo dite. Bakit ba? Ang lintik na yun. Nirasak ng pinagkakautangan niya yung bahay ko. Tapos pinangay yung bento ng tindahan ko na 20,000. Pinagtataguan niya dahil wala siyang pambayad kaya ako piniperwisyo rito. Ay! Bad cheetah! Pala natin yan si Tito Ray. Huwag ka mag-alala, Beshi. Kapag nakita ko dito yung tiyuhin mo, sabihin ko agad sa'yo. Hindi. Uuwi ako dyan. Ako mismo hunting sa kanya dyan. Ay, girl! Hindi mo magugustuhan ang malalaman mo kapag umuwi ka. Kaya kung ako sa'yo, dyan ka na lang. Mas masakit pa sa pagkawala ng pera. Ang sakit na mararamdaman mo kapag pumunta ka dito, Day. Ano ibig mong sabihin? Gusto mo ba talagang malaman? Nagtanong nga di ba? Baka sungit? O, ikakasal na si Oliver. Natahimik ako sa narinig ko, Sir Jupiter. Tama si Britney. Mas masakit pa ang balitang yun kumpara sa 20,000 kong nawala. Dumuhong yun, wala pang isang taon mula nang bigla niya akong i-ghost tapos nabalitaan ko na lang kakasal na. Pero siyempre para mailigtas ang pride ko, nagpanggap akong hindi affected. Ano? Natahimik ka dyan. Masakit, no? Anong masakit? Gaga, may ipis. Inaabangan ko baka lumipad sa... Inti kang ipis ka? Lilipat ka pa ha? Dapat sa'yo mamatay talaga. Mamatay ka na! Hayop ka! Oy! Huwag pa may buhos ang galit mo sa ipis! Basta, uuwi ako dyan. Kailangan kong mahanap ang tito ko.
Nang makarating ako sa wakas sa bayan na kinalakihan ko, mabigat ang dibdib na bumaba ako ng tricycle. Dahil pinapaalala ng lugar na yun ang mga panahon na masaya kaming dalawa ni Oliver. Lahat ng kapitbahay namin ay suportado ang relasyon namin. Kaibigan at kababata ko siya, Sir Jupiter. Si Oliver ang nastabi ko nang bigla akong maulila. Dahil nag-iisang anak lang ako, siya at pamilya niya ang nagsilbing ikalawang pamilya ko. Sabay kaming lumaki sa lugar na yon at sa murang edad natutunan namin mahalin ng isa't isa ng higit sa kaibigan. 3 taon na ang relasyon namin nang kinailangan niyang umalis at magpasya na pumunta ng Maynila para doon magtrabaho. Maayos naman ang unang 1 taon namin bilang LDR couple. Hanggang sa bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Sobrang sakit ng malaman ko na regular niyang kinakausap ang pamilya niya pero hindi sinasagot ni Oliver ang mga message ko. Hanggang sa napagod ako sa kakahintay. Pumunta din ako ng Maynila, hindi para sundan at hanapin siya, kung hindi doon nagtrabaho. Nag-migrate na kasi ang kapatid na bunso ni Mama kasama ang buong pamilya nito kaya iniwan niya sa akin ang dress shop niya at yun ang pinagkaabalahan ko doon. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Oliver at bakit bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Tapos malalaman ko na lang na ikakasal siya sa ibang babae. Ayoko na masaktan. Ilang balde na rin ang nailuha ko. Ilang buwan na rin naman ang nakalipas kaya dapat okay na ako. Di po ba, Sir Jupiter? Beshi! Bakla! Sa wakas, nagkita din tayo. Namiss kita, Beshi. Ako rin, Bax. Grabe, parang ang tagal nating hindi nagkita. Pero wala pa namang 1 taon. Kahit na. Ngayon lang tayo nagkahiwalay ng ganito katagal. Kung hindi pa dahil sa tito mo, hindi ka babalik dito. Speaking, nakita mo na ba siya rito? Hindi pa. Parang nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay natin tsaka sa mga nakakakilala sa inyo dun sa bayan. Parang nakita nga daw nila na pag-gala-gala daw ng Tito Ray mo. Sabi na dito lang tatakbo yun dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Ay! Halika na sa bahay mo. Nilinis ko na yan kahapon na. Eto ang susi. Salamat, Bax. Huwag mo na munang isipin ang tito mo. Makaya, sasamahan kita maghanap sa kanya. Magpahinga ka na muna. Teka, wala pa akong kakainin Hindi pa ako nakabili sa bayan. Ay! Pinagluto na rin kita. Don't you worry, I got you. Oo, the best ka talaga, Bax. Sandali lang at kukuha lang ako ng pagkain mo. Dito ka na kumain para may kasabay ako. Nang iwan ako ni Britney ay napangiti na lang ako habang pinagmamasdan ang paligid ng bahay. Lumapit ako sa picture ng mga magulang ko at ngumiti sa mga ito na parabang nasa harap ko lang sila. Mama, Papa, nakauwi na po ako. Pasensya na po kung natagalan. Nalibang kasi ako ng trabaho sa Manila. Matapos yun, inayos ko na ang mga damit ko. Pagkatapos ay lumabas ako sa bakuran para magdilig ng mga halaman. Magaganda at malalago pa rin yun. Salamat sa pag-aalaga ni Britney. Nasa kalagitnaan ako ng ginagawa ko nang mapalingon sa tapat ng bahay namin at bumukas ang pinto doon, saka lumabas ang isang pamilyar na mukha. Kinabahan ako nang magtama ang tingin namin, Sir Jupiter. Noong huling beses kaming magkita ni Oliver ay sa video call at kaming dalawa pa noon. Bumawi ako agad ng tingin at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Hi, Luisa. Hindi ako sumagot kahit narinig ko siya. Umuwi ako sa probinsya para hantingin ng tito ko, hindi para makita siya at kausapin. Luisa, pwede ba tayong mag-usap? Hindi pa rin ako sumagot, Sir Jupiter, dahil ayoko talaga siyang kausapin.
Kaya para umalis ang asungot kong ex, bigla kong tinabat ang hose sa halaman di kalayuan mula sa kinatatayuan nito. Luisa, ano ba? Nakakabasa ka ng tao, oh. Ay, sorry. Tao ka pala. Ay, I'm sorry Akala ko kasi, ghost ka. Akala ko namamalikmata lang ako. Alam mo yung ghost? Yung bigla na lang nawawala tapos biglang magpaparamdam? Ghost ang tawag doon. FYI lang, baka kasi hindi mo alam. Luisa, alam ko na may atraso ako sa'yo, kaya... Atraso? Ay, oo, may atraso ka sa akin. Malaki ang atraso mo sa akin. Hindi nga lang siya basta atraso Trauma ang iniwan mo sa akin. I'm sorry. Tumahimik ka. Ayokong marinig ang sorry mo. Lumayas ka sa harapan ko dahil diyan ka naman magaling Yung lumayas, mang-iwan sa ere at mawala na lang nang walang pasabi. Nag-walk out ako at padabog na sinarado ang pinto. Ang akala ko okay na ako. Ang akala ko nagpatawad na ako. Pero nang makita ko ulit si Oliver, parang bumalik lahat ng galit ko. Namalayan ko na lang na umiiyak na pala ako. Manong, para po. Bayad po. Thank you. Naku, saan na naman kaya sumuot yung tiyuhin mo? Lugi ako dito Marami siyang kaibigan dito kaya marami siyang matataguan. Paano ngayon yan? Nilibot na natin ang buong bayan. Lalabas din yun. Hindi ako papalik ng Maynila hanggat hindi ko siya nakikita at hindi ko nakukuha ang pera niya. Bakit pa kailangan mo pang bumalik doon? Dito ka na magnegosyo sa atin. Alam mo naman na yun Dahil kay Oliver. So tama nga ako. Hindi ka pa nakaka-move on. Hindi Naka-move on na ako. Kasi, nakita ko siya kanina. Lumapit pa nga. Gusto makipag-usap. Alam mo yung bigla ko naalala lahat? Ibig sabihin, hindi ka pa talaga move on. Luisa! Naku, ayun na nga at nakita ka na ng biyanan mong hilaw. Nanay Lorena? Napangiti ako nang makita ko ang nanay ni Oliver. Noon pa man ay vocal na ito na ako daw ang gusto nitong mapangasawa ni Oliver. Kaya ganun na lang ang lungkot nito nang magkahiwalay kami. Pero kahit na ganoon ang kinahinatnan ng relasyon namin ng anak niya, na-miss ko talaga si Nanay Lorena. Kaya naman tumakbo ako sa kanya palapit at mahigpit kaming nagyakap. Kumusta na ho kayo? Ayos lang ako, Iha. Ikaw? Aba, mukhang hiyang ka sa Maynila, napakaganda mo ngayon. At gusto kong pangangatawan mo. Nagkalaman ka. Hindi ka napayat gaya ng dati. Ay, naku. Salamat po. Hiyang po yata ako sa konsumisyon kay Dito Ray. At sa anak niyo ho. Tanga-tanga lang nitong Oliver na to Hayaan niyo na po yun. Siguro sadyang hindi talaga kami para sa isa't isa. Ay naku anak, ikaw pa rin ang gusto kong manugang. Napalingon ako sa loob ng bahay nila. Nakita ko si Oliver na may kasabay na kumakain na magandang babae. Napakaganda nito, maputi at parang Diyosa. Nagtatawanan pa ang dalawa. Nakaramdam ako ng inggit at selos. Dati kami yun. Ngayon iba na ang kasama niya. Maganda lang siya. Pero ewan ko ba sa babaeng yan? Ikaw ang vibes ko sa kanya. Hindi palagay ang loob ko sa kanya para sa anak ko. Di ko nga pinapansin yan pag nandito yan. Mukha naman pong okay yung babae. Ay naku, sabi mo lang yun. Natigilan ako nang lumingon bigla si Oliver. Bumawi ako ng tingin at ngumiti kay Nanay Lorena.
Siya nga pala. May ibibigay ako sa'yo. Sandali lang. Sandaling pumasok si Nanay Lorena sa bahay. Natigilan na naman ako nang makitang nakatingin pa rin sa akin si Oliver. Bumawi na naman ako ng tingin nang dumating na ang nanay nito pagkatapos ay inabot sa akin ang isang kulay puti na envelope. Alam ko na hindi tama na bigyan kita nito. Pero nasa sayo na kung pupunta ka. Invitation ng kasal ni Oliver at Helena. Helena? Iyon bang pangalan ng mapapangasawa niya? Oo. Salamat po. Pero hindi po ako sure kung makakapunta ako. Inahanap ko lang po talaga ang Tito Ray ko kaya umuwi ako rito. Kapag nakita ko na ho siya, babalik na rin ho ako sa Maynila. Ganun ba? Sige, kung ganun. Sige po. Una na ho ako. Sa pagbalik ko sa probinsya, hindi ko akalain na hindi lang multo ng nakaraan ng ex ko ang gagambala sa akin. Kung hindi maging totoong kababalaghan. Hindi ko makakalimutan ang unang beses na nangyari sa akin yun. Pasado 12:00 na ng hating gabi at nakahiga na ako sa kama ko. Hindi pa ako inaantok kaya panay ang scroll ko sa social media account ko nang bigla akong makarinig ng malakas na kalabog sa bubong ng bahay ko. Literal akong napahinto at nakiramdam. Ano yun? Hindi naman ako matatakutin pero ng mga sandaling yun ay nangalisag ang balahibo sa katawan ko. Gawa sa yero ang bubong ng bahay namin kaya rinig na rinig ko ang mabigat at dahan-dahang yabag ng mga paa doon. May naglalakad sa bubong ng bahay ko at 12:00 pasado na ng hating gabi. Lalo akong kinilabutan nang marinig ko ang malakas na pagaspas ng pakpak na parang may malaking ibon. Dahil doon bigla akong napabalikwas ng bangon at sumiksik sa sulok ng kama ko. Maya-maya ay narinig ko na lang ang mahinang tunog na parang may binubutas na yero. Napatingala ako at nakiramdam. Sapat na ang ilaw mula sa maliit sa desk lamp ko para makita ang mga sumunod na nakakakilabot na pangyayari. Kitang-kita ko mula sa bubong na unti-unting bumababa ang isang mahabang dila na manipis. Aswang! Shucks! May tiktik ko baka manananggal? Diyos ko! Lord! Ano ba gagawin ko? Teka lang! Naghanap ako ng pwedeng gamitin para maitaboy ko ang aswang. Sa kakaikot ko ay lumabas ako ng kwarto at naalala ang lighter na pangsindi ko sa kalan. Kinuha ko yun saka bumalik sa kwarto. Kitang-kita ko na naroon pa rin ang dila ng aswang kaya binuksan ko ang lighter at pinaso ko ang dulo niyon. Nakumpirma ko ang hinala ko na aswang yun nang marinig ang malakas at matinis na tunog na ik-ik mula dito. Sunod kong narinig ay ang tunog ng pagaspas. Hindi ko na naisip ang kaligtasan ko at nagmamadali akong tumakbo palabas para sana makakumpirma kong aswang nga yun. Pero wala na akong naabutan. Anong palagay sa akin ng aswang na to? Buntis? Hoy! Virgin pa to, ha? Never been touched, no? Wrong house ka! Kinabukasan ay agad na pag-usapan ng aswang ng mga kapitbahay ko. Hindi lang pala ako ang nakarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak nito kung hindi maging sila rin. May iba pa nga ang nagsabi na nakita daw nila ito. Ang sabi ng iba, tik-tik. Ang sabi naman ng ilan, manananggal. Kaya naman nakisabat na ako sa usapan ng mga ito. Hindi tik-tik yun. Ewan ko kung ano, basta hindi tik-tik yun. Dahil una, wala namang buntis dito. Pangalawa, lalong hindi ako buntis, kaya bakit ako naging target niya? Wait lang, Beshi. Anong ibig mong sabihin? Muntik na akong maging pulutan ng aswang. Binutas niya yung bubong ko tapos nilusot niya yung dila niya na mahabang mahaba. Basta parang tik-tik niya pero hindi eh. Ano? Ikaw ang pinuntahan ng aswang kagabi?
Opo, Nay. Pero wag ho kayo mag-alala. Ayos lang naman ho ako. Nalabanan ko naman ho siya. Anong ginawa mo? Pinasok ko yung dulo ng dila niya. Ayun, lipad siya palis eh. Natigilan si Luisa nang mapalingon kay Oliver kasama si Helena. Butit hindi ka natakot sa aswang, Beshi. Ako? Matatakot? Mas matatakot ako sa tao kaysa sa multo o aswang. Ang aswang, palipat-lipat yan. At hindi naman nagtatagal sa iisang lugar. Ang tao, kahit wala kang ginagawang masama, sasaktan ka. Paaasahin ka tapos. Iiwan ka na lang basta nang walang pasabi. Kapag may nahanap na siyang iba, mga walang kwenta, hindi makontento. Oh, Bugs! Umila, baka sana matamaan. Nagtawanan ng mga kapitbahay namin sa sinabi ko, habang si Oliver ay hindi makatingin sa akin ng diretso. Napalingon kaming lahat kay Helena nang nakibilog ito sa amin. Hi, ikaw ba si Luisa? Ako si Helena, yung mapapangasawa ni Oliver. Palagi kang naikikwento sa akin ni Nanay Lorena. Nice to meet you. Hi. Balita ako, naging kayo daw ni Oliver. Ay, nako, hindi lang balita yon. Totoo yon. Bigla na nga lang nawala yan eh. Hindi na nagparamdam. So, siya nga yung pinariringgan mo. Depende kung kinatamaan siya. Baka nga siya. Mag-move on ka na, girl. Ikakasal na kami. Naka-move on na ako, huwag kang mag-alala. Dahil ang mga gaya ng lalaking yan, hindi iniiyakan ng matagal. Nga pala, pahayong kaibigan lang ha. Ingat ka. At baka gawin din niya yun sa'yo. Sa akin nga nakababata niya. At matagal naging girlfriend. Nagawa niya. Sa'yo pa kaya na ilang buwan pa lang kayo? Sige ha, una na ako. Good morning nga pala. Samantala, patuloy pa rin ako sa paghahanap kay Tito Ray. Nang araw na yon, galing ako sa bahay ng ilang kaibigan niya sa labas ng bayan. Pero bigo pa rin akong matagpuan siya. Kaya umuwi na naman akong dismayado. Nasa tricycle na ako, nagmamataan ko ang mga kababata ko na nasa bakuran ng bahay ng isa pa naming kaibigan. Naroon si Britney, kaya naisipan kong bumaba na doon. Ay, Manong, dito na lang po ako. Eto pong bayad, salamat po. Bartolome! Ay! Speaking of the bitchesa, nandito na ang bitter ng taon. Anong bitter? Wala. Eto naman. Paano mo nalaman nandito kami? Nakita ko kayo habang nasa tricycle ako. Kumain ka na? Kain ka muna bago uminom. Saan ka ba galing? Saan pa? Di naghanap ng nawawalang tiyuhin. Ba't kasi hindi mo nalang pabayaan? Kaya nawiwili kasi inahayaan eh. Tsaka, 20 milyong nawala sa akin. Pinaghirapan kong ipunin yun. Hindi yun basta-basta pwedeng hayaan lang. Nakita ko si Tito Ray kanina, nasa palengke. Kinausap pa nga ako at sinabihan na wag ko daw sasabihin sa'yo na nakita ko siya doon. Natigilan ako nang makita ko si Oliver. Galing siya sa loob ng bahay ng kaibigan ko. Anong oras yun? Mga 4:00 siguro ng hapon. Lintik na yon. Kung saan-saan sumusulpot. Daig pang kabuti. Sige, thank you. Oy, Bartolome Mahusay Jr., una na ako umuwi ha. Unang-una, Britney sabi eh. Pangalawa, kadarating mo lang. Eto, pinaghahanda na nga kita ng pagkain. Akin na, daling ko na lang sa bahay. Sige na, dito ka na muna. Tsaka dumating kanina si Julius, tinatanong ka. Umalis lang sandali yon. May binili pero babalik din. Sinong Julius? Si Julius!
Yung isang classmate natin noon na tinakot nitong si Oliver noong nalaman na nililigawan ka. Yung crush ka noon pa. Excited na excited ngayon nung malaman na nandito ka na. Ah! Si Julius Botbot? Oo! Si Botbot. Kung kayo natatuloyan nun, ang magiging pangalan mo, Mrs. Luisa Botbot. Mabantot, wag na. Uy, tigilan mo nga ako sa kakatukso mo, Bartolome Mahusay Jr., ha? Habang kumakain ako ay napansin ko na nagsesenyasan si Oliver at Brittany. Hindi ko yun pinansin at nagpatuloy lang. Pagkatapos kumain, saka ako nakipag-inuman sa kanila. Hanggang sa hindi ko namamalayan na napaparami na ang inom ko. Sige na, girl. Magpahatid ka na. Ayoko magpahatid sa multong yan. Bahala kayo. Uuwi ako mag-isa. Bye, guys. Babu. Ciao. Annyeong. Hoy, Luisa! Sandali lang. Hintayin mo ako. Hindi ko alam kung anong mayroon sa gabing yun at nagpakalasing ako. Hindi naman totoo yung sinasabi nila na kapag nalasing ka ay wala kang maalala. Dahil ako malinaw pa sa isip ko ang nangyari ng gabing yun. Mula sa malaking komprontasyon namin ni Oliver, mula nang magkita ulit kami na nauwi sa isang nakakatakot na tagpo na pareho naming nasaksihan. Malayo pa ang bahay ko pero sa halip na sumakay ay susuray-suray akong naglakad palayo. Pilit iniiwasan si Oliver dahil ayokong dumating ako sa punto na sumabog ang lahat ng kinikimking kong galit at sama ng loob sa kanya. Pero may mga bagay nga talaga na kahit anong iwas ko, mangyayari at mangyayari. Nasa bandang liblib at madilim na parte na kami ng daan nang maabutan niya ako at hawakan sa braso. Hindi ko siya pinakinggan, sa halip ay tuloy-tuloy pa rin ako sa paglalakad kahit na nahihilo na ako sa kalasingan. Luisa, sandali lang naman. Hintayin mo ako. Sabi nang hintayin mo ako eh. Ginawa ko naman ah. Hinintay kita. Naghintay ako. Hinintay kita pero andun oh. Sa ere, iniwan mo ako sa ere. Patawarin mo ako sa ginawa ko, Luisa. Alin sa mga kasalanan mong dapat kong patawarin, ha? Alin? Yung pang-iiwan mo sa akin sa ere? Yung bigla ka nalang hindi nagparamdam? O yung mga pangako mo na hindi mo tinupad? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Siya? Si Helena bang dahilan? Siya bang pinalit mo sa akin? I'm sorry. Sorry. Si Raulo pala. Alam mo, si Raulo ka eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Basta nangyari na lang. Hindi ko rin alam kung bakit basta bigla na lang akong nawala ng gana. Ganun ba? Bakit ha? Bakit? Anong ginawa ko para mawalan ka ng gana? Sinabi mo sa akin na aalis ka. Pupunta ka sa Maynila para magtrabaho. Para makaipon ka para sa atin. Kasi sabi mo magpapakasal tayo, di ba? Sabi mo hintayin kita. Ginawa ko naman. Hindi naman ako ng lalaki dito. Nagtatrabaho naman ako dito habang magkalayo tayo. Pero bakit ganon? Bakit iniwan mo pa rin ako? Mabuti sana kung maayos ka nakipag-iwalay eh. Pero hindi. Bigla ka nilang nawala. Alam kong nasaktan kita. Nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya at bigla ko na lang siyang sinampal ng malakas. Hindi! Hindi mo alam kung paano ako nasaktan, Oliver. Kahit katiti, hindi mo alam. Halos mabaliw ako sa pag-aalala dahil hindi na kita makontak. Nawala lahat ng social media account mo. Hindi ka nagte-text, hindi ka tumatawag.
Tapos malalaman ko sa kapatid mo. Sa kanila nakikipag-usap ka. Ako itong girlfriend mo, tapos ako itong walang kaalam-alam na break na pala tayo. Kung hindi pa ako nagtanong sa kapatid mo, hindi ko malalaman na wala na pala tayo. Tapos gusto mong patawarin kita? Okay ka lang, ha? Palagay mo sa akin, bobo? Alam mo na ikaw lang ang mayroon mula nang mawala ang mga magulang ko. Nangako ka sa papa ko na hindi mo ko pababayaan. Tapos ano? Mapapalitaan ko na lang na ikakasal ka na? Sa akin mo pinangako yun eh. Ako dapat yung nandun sa tabi ng pangalan mo sa wedding invitation. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo para saktan mo ko ng ganon. Napakawalang iya mo! Kung kaya ko lang ipaliwanag lahat, Luisa. Pero hindi ko rin maintindihan ng sarili ko eh. Kung bakit nagkaganon. Kung bakit kita nasaktan ng ganon. Bakit? Pangit ba ako? Napangitan ka ba sa akin? Sa bagay, mas maganda siya. Mas maputi. Mas sexy. Maladyosa ang ganda. Anong laban ko dyan? Siguro nga hindi mo talaga ako minahal. Hindi totoo yan. Minahal kita. Yun lang totoo, Oliver. Dahil kung talagang mahal mo ko, kahit gaano pa kagandang babae, hindi ka masisilaw sa ganda nila kahit magubad pa sila sa harapan mo. Dahil dapat kung totoong mahal mo ko, ako lang dapat sapat na. Matapos kong sabihin lahat ng naipon kong sama ng loob ay tumalikod na ako at iniwan ito. Medyo malayo na ang nalalakad ko nang may mapansin akong isang lalaki at isang babae na pumasok sa kakahuyan. Nauunang maglakad ang babae habang nakasunod naman ang lalaki. Dahil madilim na sa parteng yun, hindi ko na aninag ang mukha ng dalawa. Talaga namang mukhang dito pagagawa ng milagro tong mga to. Hindi ko na pinansin yun at diretso na akong naglakad. Nang bahagya na akong makalagpas sa lugar kung saan pumasok ang babae at lalaki, bigla na lang akong nakarinig ng sigaw na malakas mula sa boses ng lalaki, kasunod ng ungol na tila mula sa isang mabangis na hayop. Pero ang tunog niyon, nakakakilabot. Lumingon ako sa paligid at hinanap kung saan galing yun, hanggang ang sigaw ay napalitan ng malakas na daing at kalaunan. Wala na akong narinig kung hindi ang nakakatakot na ungol na yun mula sa kung ano. Sa kakaikot ko sa paligid, bigla na lang akong natigilan at para akong pinako sa kinatatayuan matapos kong masaksihan ng isang nakakakilabot na pangyayari. Sa ilalim ng isang malaking puno ay may aswang na nakakatakot ang itsura. Mahahaba ang pangil nito, mahaba ang mga kuko sa mga kamay at may malaking pakpak. Hindi ito manananggal dahil buo ang katawan nito habang kagat niya sa lieg ang lalaki. Sandali lang. Babae yung kasama niya kanina. Ibig sabihin, yung babae ang... Dahil sa takot na kinasaksihan ay natulala na lang ako. Hanggang sa lumingon sa paligid ng aswang ay doon ko palang nakita na mahaba ang dila nito. Naalala ko ang aswang na muntik makapatay sa akin at bumutas sa bubong ko. Humahaba din ang dila niyon. Sisigaw na sana ako, pero bago pa ako makita ng aswang ay may humablot na lang sa kamay ko at hinila ko sa katinakpan ng bibig ko. Huwag kang maingay. Nagtago kami sa likod ng mga matataas na halaman. Habang parang sasabog ang puso ko sa sobrang kaba at takot. Maya-maya ay narinig na lang namin ang pagaspas ng pakpak nito. Nang dahan-dahan kaming sumilip, nakita namin na lumipad na ang aswang palayo. Nanginginig ako sa takot na humarap ako kay Oliver. Bigla ay parang nakalimutan ko ang galit ko sa kanya. Nakita mo yun? May aswang! Pinatay niya yung lalaki. Babae yun eh. Nata ko nung unang papasok sila doon.
Babae ang kasama niya. Oo, nakita ko. Dito ka lang. Titingnan ko yung lalaking kasama niya. Ha? Hoy, teka, huwag na. Baka nandyan lang yung aswang eh. Hoy, Oliver! Hindi nakinig ang damuhong ex ko. Akala mo kung sino matapang na talagang nilapitan niya yon. Pero dahil takot din naman ako talaga tayo kung maiwan doon, sumunod ako sa kanya, kumapit sa t-shirt niya. Dahan-dahan naming nilapitan ang lugar kung saan iniwan ng aswang ang bangkay. Nang makalapit kami, natakpan ko ang bibig ko para hindi makasigaw dahil sa aming nakita. Natuyot ang bangkay na parabang inubos ng aswang na yun ang lahat ng dugo sa katawan ng lalaki at halos hindi na nga ito makilala. Panginoon ko, anong nangyayari? Paano nagkaroon ng aswang dito? Napatingala kaming dalawa ni Oliver nang muli naming marinig ang pagaspas ng pakpak ng aswang. Nakita naman ito na lumilipad paikot-ikot. Nagulat na lang ako nang bigla kong hawakan sa kamay ni Oliver, saka ako hinila. Masakit ang ulo ko nang magising ng umagang yun. Bukod kasi sa hangover dahil sa dami ng nainom ko, hindi rin ako nakatulog agad dahil sa nasaksihan ko. Hinatid pa ako ni Oliver sa bahay bago ito umuwi. Pagbukas ko ng pinto ay naabutan ko na nagkukumpulan ng mga tsismosa sa harap ng tindahan ni Nanay Lorena. Napalabas siya ng bahay nang makita siya ng ina ni Oliver at Brittany. Bakla, alam mo na ba yung chismis? Tungkol saan? May aswang daw na gumagala dito. May nakakita daw kagabi na may taong lumilipad. Tapos may nakitang patay doon sa may kakahuyan, papasok ng gubat. Wala nang dugo yung katawan niya. Nakita mo daw ba yung itsura ng aswang? Wala pa nakakakita. Tsaka may balita na vampira naman daw. Nakakatakot. Ano na bang nangyayari dito sa bayan natin? Wala naman mga ganyang elemento dito noon eh. Tahimik naman dito. Ligtas kahit umagahin ka dyan sa kalye. Ngayon lang ko ba ito nangyari? Oo, Beshi. Kilala mo naman dito sa atin. Mababait ang mga tao. Natigilan ako. Yun ang nakita namin ni Oliver. Hindi ko alam kung sasabihin ko ang nalaman ko dahil baka lalo lang magdala yun ng takot sa mga tao. Maya-maya lumabas ng bahay si Oliver. Oh, saan ka na naman pupunta, Oliver? Doon na naman sa Helena na yon? Nay naman. Ikakasal na kami, galit pa rin kayo sa kanya? Ay naku, sinasabi ko sa iyo ha. Hinding-hindi ko matatanggap yung babaeng yon. Maniwala ka sa akin. Magsisisi ka kapag tinuloy mo yung kasal na yan. Sa bayan ho ako pupunta. May bibilhin lang. Umalis si Helena. Umuwi sa kanila sa Baguio. Mabuti naman kung ganun dahil naaalibadbaran ako kapag nakikita ko ang babaeng yon. Ewan ko ba naman kasi sa iyo kung anong nakita mo dyan. At saka, bakit ba kayo nagmamadali ikasal? Ilang buwan pa lang kayo. Buntis na ba yon? Akala ko ba wala pang nangyayari sa inyo? Yun ho ang gusto ni Helena eh. Sinunod mo naman. Masyado ko nagpapabola din sa babaeng yan. Alam mo ako sa una pa lang, wala na akong tiwala dyan eh. Nako, Nanay Lorena, high blood ka na naman. Kumalma na ho kayo. Dahil medyo awkward ang sitwasyon, tumalikod na ako at bumalik sa bahay nang walang kahit anong kinikwento tungkol sa nasaksihan ko kagabi. Maya-maya habang kumakain ako, bigla na lang dumating si Oliver. Kahit hindi ko pinapapasok, dumiretso ito sa loob ng bahay sa kanila pag ang plastic bag sa ibabaw ng mesa. Ano yan? Gamot sa hangover. Tsaka lugaw at lumpiang toge. Di ba yan ang gusto mong kainin kapag may hangover ka? Salamat.
Tatanggapin ko to pero hindi ibig sabihin okay na tayo. Alam ko naman yun eh. Nga pala, may sinabihan ka ba ng nakita natin kagabi? Maupo ka nga muna. Baka sabihin mo sama ng ugali ko. Anyway, wala. Ayoko makadagdag sa takot ng mga tao rito. Hindi mo ba nakita yung mukha ng babaeng kasama ng lalaki kagabi? Hindi eh. Medyo malayo-layo sila eh. Pero sure ako, silang dalawa lang magkasama pagpasok nila sa kakahuyan. Mas mapapadali sana ang paghuli sa aswang kung nakilala mo yung babae. Ano nga palang ginagawa mo doon? Ang akala ko bumalik ka na kila Britney. Sinundan ka. Lasing na lasing ka kagabi. Hindi naman kita pwedeng pabayaan. Tsaka, buti nga sinundan kita. Paano kung nakita mo yon? Tapos sumigaw ka. Di pati ikaw napahamak. Wow! Concern yan? Parang totoo ah. Pero salamat sa pagligtas mo sa akin. Wala yun. Sige na, lumabas ka na. Baka mamaya makita ka pa dito ni Helena. Magselos pa yun. Dahil sa nakita ko mismo ang aswang ay naging mahirap para sa akin ang matulog sa gabi. Hindi naman ako matatakutin pero iba ang epekto kapag pala ikaw ang nakakita ng totoong maligno. Kahit anong tapang mo, makakaramdam ka pa rin ng takot. Habang naroon ako sa kwarto ko para akong syunga, tingin ng tingin sa kisame. Napagawa ko na ang butas na ginawa ng aswang. Nakikiramdam lang ako dahil baka maglanding na naman yun sa bubong ng bahay ko. Maya-maya tumunog ang phone ko at nakatanggap ako ng text message mula kay Oliver. Gising ka pa? Si Oliver to. Paano mo nalaman ang number ko? Sa halip na sumagot ay tumawag ang damuho kong ex na feeling close na agad. Hello? Paano mo sabi nalaman yung number ko? Tinatanong mo pa talaga. Di kay nanay. Buksan mo ang pinto, nandito ako sa labas. Anong ginagawa mo dyan? Basta buksan mo na lang. Hoy, linawin ko lang ah. Hindi dahil naglabas ako ng sama ng loob sa'yo, ibig sabihin, bati na tayo. No, never. May buko pandan at siomay akong dala. Gawa ni mama to. May kasamang chili garlic oil. Ito naman. Ba't di mo agad sinabi? Napagod ko tuloy ng pagtayo dyan. Nandyan na! Kapag talaga pinag-uusapan ang buko pandan at siomay na may chili garlic oil ni Nanay Lorena, nakakalimutan ko na galit ako sa anak niya at may aswang sa paligid. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ko sanang matamis ng ngiti sabay kuha ng dala niya. Ang akala ko ay ibibigay niya lang yon pero nagulat ako dahil pumasok ito sa loob ng bahay at sinarado ang pinto. Nilak pa talaga niya. Hoy, sandali! Sino may sabing pumasok ka? Wala, ako lang. Ikaw talaga may sariling kusa ka, no? Kahit wala nagsasabi sa'yo na gawin mo, ginagawa mo. Wala naman akong sinabi na i-ghost mo ako, pero nagkusa ka. Wala naman akong sinabi na pumasok ka, pero nagkusa ka pa rin. Galing! Ba't kaya di ka na rin magkusa na pumunta kay Lord, ha? Ayaw mo bang nandito ako? Obvious ba? Kilala kita, Luisa. Alam ko na hindi ka makatulog lalo na at wala kang kasama rito. Hindi ah! Sino may sabi? Yung eyebags mo. Salamat dito sa pagkain. Baka malaman ni Helena na pumunta ka rito. Mag-away pa kayo. FYI, wala akong balak guluhin kayo. Kaya ako umuwi rito dahil kay Tito Ray. Kaya kahit alam kong nandito ka na, umuwi pa rin ako dahil sa kanya. Wala naman akong sinabi. Inuunahan lang kita.
Tsaka wala naman si Helena sa bahay. Hindi siya din natutulog. Sa ibang apartment siya tumutuloy. Ayaw ni Mama na nandyan siya eh. Kuya, kapag ako sinugod niyang si Helena, hindi ko aatrasan yan. Akong bahala doon. Tsaka siguro naman pwede akong magmagandang loob bilang kaibigan. Alam ko na malaking kasalanan ko at hindi sapat to para makabawi ako. Pero concerned pa rin ako sa'yo. Thank you. Habang kumakain at nagkwekwentuhan ay pareho kaming natigilan ni Oliver nang marinig namin ang pamilyar na tunog ng pagaspas ng pakpak na yon. Napatayo ako sa gulat nang marinig ang malakas na lagabog sa bubong ng bahay ko. Nandiyan na naman siya. Hinawakan ni Oliver ang kamay ko at hinila ako sa sulok. Napapikit ako sa takot nang marinig namin ang bawat yabag nito. Mga tunog nitong nakakatakot. Ang malakas at nakakakilabot na kaluskos na tila mula sa mahaba nitong mga kuko sa yero. Anong gagawin natin? Basta huwag kang maingay. Naramdaman ko na lang na niyakap ako ni Oliver. Hindi na ako tumanggi kahit nagalit ako sa kanya. Ilang sandali pa ay narinig na lang namin na lumipad na ang aswang palayo. Wala na siya. Mukha nga. Natigilan kaming dalawa ng pagbaba namin ang tingin ng sabay ay malapit ang aming mukha sa isa't isa. Bigla ko siyang tinulak palayo sabay talikod. Salamat. Kumain ka na. Wala na yun. Pasakay pa lang ako ng tricycle pabalik ng bahay galing sa pamamalengke nang marinig ko ang usapan ng mga tindera. Ayon sa mga ito, may isa na namang pinatay ang aswang sa kabilang barangay. Dahil doon mas lalong nabalot ng takot ang lahat. Sa gabi, pagkagat pa lang ng dilim ay mistulang ghost town na ang bayan namin. Dahil doon, hindi na matahimik ang mga tao. Nang makarating ako sa bahay, as usual, naabutan ko na nakakumpul ang mga tsismosa sa amin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Oliver na nagkataon na bantay sa tindahan ni Nanay Lorena. Maya-maya ay bumaling sa akin si Britney. Umamin ka, Beshi. Sabihin mo ang totoo. Ikaw siguro yung aswang, no? Mula nang dumating ka dito, lumalabas na yung aswang na yan. Isa pa, wala kang jowa, kaya puro lalaki ang biktima eh. Gusto mo ipakain ko sa'yo tong hilaw na tilapia? Pinagsasabi mo dyan? Hoy, ayoko ng tilapia, Beshi. Talong na lang. Masure. Talaga naman. Basta usapang talong. Anyway, ako lang ba yung bagong dating dito mula nang dumating yung aswang na yan? Ako nga sana ang first victim yan eh, di ba? Ako nang nagsasabi sa'yo. Hindi si Luisa ang aswang. Charot lang naman po, Nay. Kaya nga ako palagi nag-aalala dito kay Luisa dahil nag-iisa sa bahay. Kaya sa gabi ay pinapapunta ko doon itong si Oliver para may kasama siya. Ay, wag Nag-sleep together na ulit kayo? Hindi na tuloy ang kasal? Sira, yung bibig mo, baka marinig ka ng jowa, nakakahiya. Ay, sorry naman. Binabantayan lang niya ako. Ganun lang yun, pero hindi kami nagtatabi sa pagtulog, no? Maya-maya ay napalingon ako nang biglang dumating si Helena. Mataray akong tiningnan nito habang nakapamewang at tumayo sa harap ko. Halatang galit at tila narinig ang pinag-uusapan namin. Sinasabi ko na nga ba't lumalandi ka sa boyfriend ko eh? Excuse me? Wala akong nilalandi dito. Rinig na rinig ko. Pinupuntahan ka ni Oliver tuwing gabi. Nagmamagandang loob lang si Nanay Lorena. Helena, tumigil ka na. Anong tumigil? Hindi! Hindi ko palalagpasin tong malagsing to! Ako?
Malandi? Sure ka? Dahil sa pagkakaalam ko, hindi ako mga agaw dito. Ikaw ang lumandi kay Oliver habang kami pang dalawa. Kaya ikaw ang malandi, mga agaw. Hindi ko kasalanan kung boring at pangit ka. Kaya ka pinagpalit ni Oliver sa mas maganda. Gandang-ganda sa sarili. Sinabi ng tumahimik ka na, Helena. Bakit sa akin ka nagagalit? Dahil hindi na tama itong ginagawa mo. At wag na wag mo siyang iinsultuhin. Walang kasalanan si Luisa. Umuwi ka na, pakiusap. Bakit akong pauuwiin mo? Sinabi nang umalis ka na muna. Itong tatandaan mong babae ka, ha? Hindi mo ako gugustuhin na maging kaaway mo. Wala akong pake. Hindi ako natatakot sa'yo. Impactang to? Ako bang tinakot mo? Pangit ka! Maputla ka naman. Hindi ka maganda. Tsurang to? Oh, ha? Yan ang beshi ko, palaban. Nay naman, bakit hindi ka umawat man lang? Sinabi niyo pa kasi, yan tuloy. Abay, wala naman akong masamang ibig sabihin doon. Sadyang marumi lang talagang isip niyang mapapangasawa mo. At saka ba't ko aawatin? Sarap nga manood eh. Si Luisa kaya mano ko. Ay naku, Nay, napakakonsentidor mo. Luisa, pasensya ka na kay Helena. Okay lang. Ay, pasensya na din kung pinatulan ko. Sige, una na ako. Isang araw habang nasa palengke ako ay may bigla akong namataan na pamilyar na mukha. Namilog talaga ang mata ko nang makita ko si Tito Ray habang kausap nito ang isang tindero. Tito Ray? Gaya ng naging reaksyon ko, nagulat din ito nang lumingon at makita ko. Parang nakakita ng aswang ang tito ko dahil bigla itong kumaripas ng takbo. Lintik na to? Nagmadali ako at hinabol ko siya hanggang sa makalabas ng palengke. Tito Ray! Bumalik ka rito! Ibalik mo yung pera ko! Hoy! Rinaldo Lucero! Walang hiya ka talaga! Ipapablatter na kita kapag hindi ko huminto! Hindi ko alam na ganun kakapal ang mukha ng tiyuhin ko at talagang tinakbuhan ako. Nang may dumaan na jeep ay agad itong tumalon doon at sumabit. Naiyak na lang ako habang hingal na hingal matapos huminto at nasundan na lang ng tingin nito. Napaka walang hiya mo! Dahil sa ginawa nito ay hindi na ako nakapagpigil at dumiretso ako sa presinto saka ako nag-file ng reklamo. Matapos yun ay saka pa lang ako nakauwi. Naabutan ko pa na nakatambay si Britney sa harap ng tindahan ni Nanay Lorena habang nakabantay naman doon si Oliver. Psst, Beshi! Ba't parang tanghali ka na mamamalengke? Pasado 12:00 na, oh. Binaba ko muna ang mga pinamili ko sa bahay saka ako lumapit sa mga ito at ikinuwento ang nangyari. Mabuti na rin yun. Sinumbong mo sa pulis ang magtanda. Hindi yung palagi mong pinagbibigyan. Kaya pala ang haggard ng beauty mo, girl. Kumain ka na ba? Hindi pa, no? Nakalimutan ko yung gutom ko dahil sa inis. Tara dito sa loob. May natira pang ulam na niluto si Nanay. Ay, ayoko nga, no? Baka mag-amok na naman yung jowa mong maputla. Awayin na naman ako. Wala si Helena. May pinuntahan sa kabilang bayan. Mamaya pang hapon kami magkikita. Alam mo, ikaw, Oliver, palagi kang umaaligid dito kay Luisa. Kung gusto mong balikan at di ka sure sa pagpapakasal, abaya sabihin mo na agad bago pa mahuli ang lahat. Ikaw talaga, tumahimik ka nga. Ayoko ng gulo, no? Baka lang naman. Salamat na lang, Oliver. Magluluto na lang ako. Hindi na. Anong oras pa? To, hindi ka pa rin kumakain. Dadala na lang kita ng pagkain.
Ay, wait. Wait nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Teka lang, may kukunin lang ako. Dumaan pala si Julius kanina at may pinabibigay. Naghintay ako doon hanggang sa makabalik si Britney na may dalang isang bungkus ng magagandang bulaklak at pagkain mula sa isang mamahaling restaurant sa bayan. Pinapabigay niya yan sa'yo. May lakad daw siya buong araw pero babalik daw siya bukas ng hapon. Manliligaw daw ulit siya. Baka daw ngayon may pag-asa na siya. Salamat. Sige, ite-text ko na lang siya. Oliver, wag mo na akong dala ng pagkain ha. Meron na pala. Salamat na lang. Uy, Bax, uwi muna ako ha. Okay. Kain ka ng marami, Beshi. Kinabukasan, ginising ako ng umaga na yun nang sunod-sunod na katok sa pinto at malakas na boses ni Britney. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang pagkataranta sa boses nito na parabang takot na takot. Beshi! Beshi! Buksan mo tong pinto, bilis! Gumising ka na! Ano ba yon? Para kang hinahabol ng kabayo. Beshi, huwag ka mabibigla! May nangyari kasi hindi maganda kagabi. Anong nangyari kay Oliver? Kaga, hindi kay Oliver. Huli ka na naman. Si Julius. As in, Julius Butbot na manliligaw mo. Kasi naman over naman yung reaction mo eh. Ano nangyari kay Julius? Patay na siya. Ano? Seryoso ka? Oo. Ayun nga, nagkakagulo sa bahay nila. Kahit nakapantulog pa ako ay nagmadali akong lumabas at tumanaw sa bahay nila Julius. Nasa kanto ng kalye namin ang bahay nito pero tanaw iyon mula doon sa tapat ng bahay ko. Gaya ng sinabi ni Britney, nagkukumpulan ng mga tao doon at may mga pulis na rin. Nakita na lang daw siya ng nanay niya sa kwarto niya. Napatay na. Ubos na ang dugo sa katawan. Tapos butas yung bubong nila. Mukhang aswang na naman ang pumatay sa kanya. Diyos ko po. Wala na talagang pinapatawad yung aswang na yan. Wala naman daw nakakita ng malapitan. Kaya hindi alam ng mga pulis kung anong itsura. Narinig ko pa na mas mapapadali daw ang paghahanap nila kapag may hawak silang konting impormasyon tungkol dito. Natigilan ako. Bigla akong nakonsensya dahil sa umpisa pa lang nakita ko na ang aswang sa malapitan pero dahil sa takot ay hindi ako makapagsalita. Doon ako tumingin kay Oliver na gaya nila ay nasa labas din at nakatanaw sa bahay nila Julius. Nang tumingin ito sa kanya ay nilapitan siya nito maya-maya. Sabihin na natin sa mga pulis ang nakita natin. Akala ko ba natatakot ka? Oo nga, pero hindi naman tayo pwedeng manahimik lang. Dumarami ng biktima. Ayoko namang madagdagan pa at isa na sa atin ang mapahamak bago tayo kumilos. Sige. Sasamahan kita. Ako na lang. Nakakahiya kay Helena. Baka mag-away pa kayo dahil sa akin. Dalawa tayong witness. Kaya dapat nandun ako. Okay. Maliligo at magbibihis lang ako. Tapos, pumunta na tayo sa presinto. Sige. Salamat sa pagsama sa akin ha. Wala yun. Dalawa tayong nakakita ng krimen. Hindi naman kita pwedeng pabayaan lang. Nga pala. Ilang araw na lang, kasal mo na. Ready ka na? Ang totoo, hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Kuya, wala akong ginagawa. Alam ko naman yun. Ang ibig kong sabihin, habang papalapit ang kasal,
Hindi ko maintindihan. Parang may mali. Ikaw, desisyon mo. Bakit ba kasi nag-propose ka kung hindi ka naman pala sure sa kanya? Hindi naman ako nag-propose sa kanya eh. Basta bigla na lang sinabi ni Helena sa akin isang araw na magpapakasal kami. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Umuo na lang ako. Parang sinunod ko na lang ang sinabi niya at hindi ako makatanggi. Mahirap yan. Eto walang halong mali siya. Payong kaibigan lang. Hindi ka na basta makakawala kapag kasal na kayo. Kaya habang maaga pa at may panahon ka pa, make up your mind. Nahinto ako sa pagsasalita nang makita ko na lumabas si Helena mula sa bahay nila Oliver. Masama ang tingin na binigay sa akin nito. Nandiyan na si Helena. Sige na, ako nang bahala dito. Pumasok ko na, baka awayin ka pa niya. Sige, salamat ulit. Mula sa loob ng bahay narinig ko ang pagtatalo ng dalawa. Magkasama na naman kayong dalawa? Ilang araw na lang ikakasal na tayo, Oliver. Pero hanggang ngayon, yung ex mo na lang palaging kasama mo. Mula nang dumating ang babaeng yan, hindi ka na lagi mapakali. Nawawala na sa akin ang panahon at atensyon mo. Wala kaming ginagawang masama. Sinamahan ko lang siya sa presinto para i-report ang nakita namin. Kaming dalawa ang aksidenteng nakakita sa aswang. At saka magkababata kami. Hindi ko pwedeng basta na lang iwasan si Luisa. Bakit mo kailangang makialam? May sarili tayong buhay. Anong pakialam natin sa kanila? Marami na ang namamatay, Helena. Wala akong pakialam. Pwes ako meron. Kung nandito ka lang para makipag-away, pwede ba? Umalis ka na. Dahil sa narinig kong pag-aaway ni Luisa at Oliver dahil sa akin, medyo nakaramdam ako ng guilt, Sir Jupiter. Hindi ko naman intensyon na maging sanhi ng problema nila. Kaya naman naisip ko na lang na iwasan na rin si Oliver para walang gulo. Kaya nang magyaya sila Britney na pupunta sa chapel kung saan nakaburol si Julius, sinadya ko na hindi na sumama. Sa halip ay pumunta akong mag-isa kung kailan nakauwi na sila. Alam kong gabi na yon at delikado dahil sa gumagalang aswang, pero naisip ko na makakaligtas naman ulit siguro ako sakaling matsyempohan ako. Nalibang din naman ako sa pakikipag-usap sa nanay ni Julius, kaya naman nang pauwi na ako ng pasado 10:00 ng gabi ay wala na tuloy halos dumadaan na tricycle o jeep. Naghintay pa rin ako at nang wala pa rin talagang dumaan na sasakyan ay nagpasya na akong maglakad. Pero sa bawat hakbang ko ay parang sasabog ang dibdib ko sa kaba at takot. Mabilis ang paglalakad ko, Sir Jupiter. Takot ako na baka biglang sumulpot ang aswang. Malamig ang simoy ng hangin pero pinagpapawisan ako sa nervyos. Medyo malayo-layo pa naman mula doon sa chapel hanggang sa bahay ko. Hanggang sa nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Bigla akong huminto sa paglalakad nang marinig ko ang pamilyar na tunog ng pagaspas ng animo isang malaking ibon. Nang lumingon ako at tumingalanan, laki ang mata ko at nakita ang aswang na direktang nakatingin sa akin. Napasigaw ako sa takot nang lumipad papunta sa akin ang aswang, kaya naman mabilis akong kumaripas ng takbo. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi naman ako nagmamaraton noong nag-aaral ako, pero bakit biglang bumilis ang pagtakbo ko ng sandaling yun? Habang tumatakbo, panay ang lingon ko sa takot na baka maabutan ako. Diyos ko, iligtas mo po ako. Pangako, magpapakabait na po ako. Takbo ako ng takbo, Sir Jupiter. Parang walang katapusan ng madilim na daan na tinatako habang ang aswang na ito ay patuloy akong sinusundan. Lintik na aswang to, ayaw ko tigilin. Babae naman ako. Ano ba to?
Naging tibo na? Diyos ko naman! Hanggang sa napadaan ako sa mga kabahayan at maraming puno. Nagtago ako sa ilalim ng malaking puno at makakapal na halaman pagkatapos ay maingat na gumapang. Pasalamat na lang din ako dahil itim ang suot ko ng gabing yun. Huwag lang sana akong makagat ng ahas. Nang makarating ako sa mga kabahayan, sinubukan kong kumatok doon maging sa mga tindahan na may mga sindiang ilaw sa loob. Paulit-ulit akong humingi ng tulong pero wala kahit isa ang naglakas loob at ng magandang loob na pagbuksan ako ng pinto at patuluyin. Walang gustong tumulong sa akin. Tulong! Tulungan niyo ako! Pakiusap, tulungan niyo ako! Tao po! Tulungan niyo po ako! Hinahabol ako ng aswang! Parang awa niyo na! Napatakbo ulit ako nang makita ako ng aswang. Nang sandaling yun, nakumpirma ko na talagang gusto akong patayin ng aswang at hindi ko alam kung bakit paborito yata akong biktima nito. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko nakikipaghabulan din ako kay kamatayan. Hindi ko mapigilan ng maiyak sa takot. Ayoko pang mamatay. Mahal ko ang mga magulang ko pero ayoko munang sumunod sa kanila. Hanggang sa madapa ako. Dahil na rin sa pagod sa katatakbo ay hindi ako nakatayo agad. Bukod pa doon ay nasugatan ako ng malaki sa tuhod. Nang lumingon ako nang hilakbot ako nang makitang palapit na sa akin ang aswang. Kinilabutan ako sa sobrang takot nang mapatitig sa mata nito. Nakita ko naggalit na galit siya sa akin na para bang may malaki akong kasalanan sa kanya. Dumaklot ako ng bato na may kasamang lupa saka ko yun sinaboy sa kanya. Hanggang sa tila isang hulog ng langit ang dumating nang biglang may huminto na taong nakasakay sa motor. Bumaba ito doon at dumampot ng bato sa pinagbabato ang aswang. Lumayas ka dito! Hindi ako natatakot sa'yo! Layuan mo si Luisa! Nakahinga ako nang maluwag nang makilala ko ang boses ng lalaking nakamotor. Walang iba kundi si Oliver. Doon lumayo ng bahagya sa akin ang aswang. Sinamantala ko yun at saka ako tumayo at kahit na masakit ang tuhod ko ay tumakbo ako palapit dito. Luisa! Sumakay ka na! Bilisan mo! Agad akong sumampa sa motor nito at yumakap ng mahigpit sa katawan nito. Mabilis na pinaandar ni Oliver ang motor. Maya-maya ay dumaan ng mga sasakyan ng pulis at ilang pang sasakyan na may nakasakay na mga kalalakihan na may armas na mahahabang kahoy na matulis ang dulo. Nang lumingon ako ay wala na ang aswang. Hanggang sa wakas ay nakarating kami sa bahay ko. Agad kaming pumasok doon at pagod na pagod akong napahiga na lang sa sahig. Hanggang sa ilang sandali pa, naiyak na lang ako. Tana, wala na yung aswang. Kung aswang yun, ako yata yung target nun ah. Ligtas ka na. Salamat ah. Kung hindi ka dumating, baka naabutan na ako noon. Bakit ba kasi gabi na nang pumunta ka doon? Hindi ka nalang sumabay sa amin nila Britney kanina nang mas maaga. Umiiwas lang ako sa'yo. Ayoko namang mag-away na naman kayo ni Helena dahil sa akin. Huwag mo nang isipin yun. Wala naman tayong ginagawang masama eh. Hindi ako nakatiis, Sir Jupiter. Bumangon at yumakap ako ng mahigpit kay Oliver. Thank you ulit. Wala yun. Huwag ka mag-alala. Sasamahan ulit kita dito. Baka magalit na naman si Helena. Ako nang bahala doon. Mas mahalaga na makatiyak ako na ligtas ka. Lalo na pagkatapos ng nangyari ngayon. Teka, may sugat ka sa tuhod. Gamutin muna natin at baka ma-infection pa yan. Sige, salamat ulit. Kinabukasan habang nasa sala ako at nakahiga sa sofa ay inaabala ko ang sarili sa pag-scroll ng internet. May isang post sa Facebook na nakatawag pansin sa akin. Bigla akong napabalikwas ng bangon nang makilala ko ang babaeng nasa larawan. Si Helena,
Post iyon ng isang may edad na lalaki at sabi nito na mag-iingat daw sa babaeng nasa picture. Pero ang labis na pinagtaka ko ay Diana Estrella ang pangalan nito doon. Nakalagay pa doon na tawagan ito sa numero na nakalagay sa post kapag nakita ito, kaya naman agad ko itong tinawagan. Hello? Magandang umaga po. Ito po ba si Mang Damian? Ito nga, sino ito? Ako po si Luisa Lucero. Tungkol po sa babaeng nasa post nyo. Bakit niyo po siya hinahanap? May malaking atraso sa akin ang babaeng yan. Bakit? May alam ka ba tungkol sa kanya? Miss, kung isa ka rin sa mga nagpaprank dyan, pakiusap lang. Hustisya para sa anak ko ang hinahanap ko. Wala akong panahon sa mga ganyang biro. Ay, naku, hindi po ako nang paprank, sir. Ano ko kasi, para kasing nakita ko yung babae sa post nyo. Kilala ko po kasi ang fiancé ng kaibigan ko. Pero, hindi po Diana ang pangalan niya. Helena po. Baka po kakambal lang hinahanap nyo. Na-curious lang po ako kung bakit niyo po siya hinahanap. Fiancé? Ay, kailan ang kasal nila? Sa isang araw na po. May picture ka ba dyan? Ang sinasabi mong Helena? Meron naman po. Sandali lang po kukuha ko sa post ng kaibigan ko. Maaari mo bang ipadala sa account ko ngayon din? Gusto kong makita. Sige po. Naghalungkat ako ng picture ni Helena sa account ni Oliver pero wala itong post ng picture ni Helena doon. Kahit nga ang pag-anunsyo nito ng nalalapit na kasal ay wala rin. Eksakto naman dumaan si Helena at galing ito sa bahay nila Oliver kaya pinicturean ko ito at yun ang pinadala ko kay Mang Damian. Matapos yun ay ito naman ang tumawag sa akin. Siya nga ang hinahanap ko. Sigurado ko kayo? Baka po kambal niya. Helena po kasi ang pangalan niya. Yun ang makilala sa inyo pero maraming katauhan ng babae niyan. Nililin lang kayo niyan. Wala siyang kakambal. Sabi mo sa kaibigan mo na huwag siyang magpapaluko at magpapakasal. O ang siyang magpapadala sa mga matatamis at mapang-akit na salita ng babae niyan kung ayaw niyang magaya sa anak ko. Nasaan ka? Pupunta ako din ngayon din. Nasa Alaminos, Pangasinan po ako. Bigay mo sa akin ang address mo. Bibiyahe ako ngayon. Papunta yan. Kailangan natin mapigilan ang babaeng yan bago pa mapahamak ang kaibigan mo. Sige po. Susunduin ko kayo sa terminal sa bayan. Hindi man sinabi sa akin ni Mang Damian noong unang dahilan pero bigla kong kinabahan para kay Oliver. Pasado 2:00 ng hapon naroon na ako sa bayan kasama si Britney at naghihintay kay Mang Damian. Sabi nito sa huling text ay malapit na daw ang bus na sinasakyan nito sa terminal. Sino ba kasing hinihintay natin dito? Oh, eto. Basahin mo. Ipinakita ko kay Britney ang nabasa kong post ni Mang Damian at maging ito ay nagulat. Ay! Siya nga ito! Si Helena! Diba? Kaya nga tumawag ako agad sa iyo eh. Nung malaman ni Mang Damian na nandito si Helena, pumunta agad siya rito. Sinabi ba sa'yo kung bakit niya hinahanap si Helena? Hindi niya masyadong pinaliwanag eh. Basta ang sabi niya, malaki raw ang atraso sa kanya ni Helena. At siguraduhin ko na huwag mo tuloy ang kasal nila ni Oliver. Sa'yo pa talaga nagbilin? Eh di for the itigil na ang kasalang drama mo, ganon. Mas lalo kang magmumukhang bitter ng tao eh. Siyempre, hindi na natin paabutin doon. Ang importante, matulungan natin si Oliver. Oy, wait! Look!
Beshi, ang Tito Ray mo, tingnan mo. Ha? Nasaan? Ay, nasa kabilang tindahan. Aba, at nagbibilang ng malaking pera. Tumaas ang kilay ni Luisa nang makita na nakangisi pa ito habang binibilang ang malaking halaga na hawak nito. Lumapit ako nang hindi nito namamalayan. Sumenyas pa ako sa mga nasa harapan nito na huwag maingay matapos tumingin sa akin. Salamat dito pare ha. Sakto, 20,000. Sa wakas, makakainom na naman ako mamaya. Makapag-beer house nga at makakuha ng babae. Kapag may nahanap ulit akong sakyan na ibebenta, babalitaan kita. Ngumisi si Luisa sa kabiglang inagawang pera mula sa tiyuhin. Hoy! Ibalik mo ang... Sakto nga to. 20,000. Sakto sa perang nawala sa akin dahil kinuha ng mga pinagkakautangan mo. Luisa, parang awa mo na. Ibalik mo na sa akin yan. May kailangan akong bayaran eh. Sinungaling ka. Rinig na rinig ko. Ipang-iinom mo lang ito mamaya. Konti lang naman eh. Hindi. Pera ko to. Kinuha ko lang ang para sa akin. Kapal na mukha nyo. Ako itong pamangkin nyo. Hindi ka ba nahihiya? May pambili ka ng alak at pang table ng babae pero yung ninakaw sa akin ng mga pinagkakautangan mo mukhang wala kang planong bayaran? Kapag nakikita mo ako, kung makatakbo ka palayo. Kasi naman... kasi ano? Ang laki-laki ng katawan nyo? Ayaw nyo magtrabaho ng mahusay, pambayad ng mga utang nyo? Mula noon hanggang ngayon, ako ang pinagbabayad nyo. Nagkakandahirap ako magtrabaho at magtinda. Inipon ko yung 20,000 na yun galing sa mga nabenta ko. Tapos ikaw, asa ka lang sa akin? Hindi na kayo nahiya? Tinakasan niyo pa ako? Simula ngayon, wag na kayong babalik sa bahay ko sa Maynila ah. Wag ka rin magpapakita sa akin. Kung may natitira pang respeto sa'yo para kay Papa, gagawin mong sinabi ko. Dahil kapag bumalik ka, ipadadampo talaga kita. Pasensya ka na, Luisa. Agad kong sinilid ang pera sa bag ko sabay alis. Nakahinga ako ng maluwag matapos mabawi ang pera ko. Wala na itong nagawa ng tumalikod at binalikan si Britney. Bawi na? Bawing-buwi. Maya-maya lang dumating na ang bus galing Maynila. Agad namang nag-text si Mang Damian at sa wakas ay nagkita sila. Nice to meet you po, Mang Damian. Ako po si Luisa at ito naman po si Britney. Best friend ko po. Kinakagala ko rin kayo makilala. Doon po tayo mag-usap sa loob. Kain po tayo habang nag-uusap. Nagkatinginan kami ni Britney nang ipinakita ni Mang Damian sa amin ang mga pictures ng anak nito kasama ang babaeng kamukha ni Helena. May girlfriend ko ng anak ko. At hindi ang babaeng ito. Nasa Maynila doon ang anak ko at doon nagtatrabaho. Habang kami naman ng mama niya ay naiwan sa Cavite. Nagulat na lang kami isang araw nang umuwi ang anak ko kasama babaeng ito. Diana Estrella ang sinabi ng anak ko na pangalan nito at ikakasal na daw sila. Laking pagtataka namin ng mama niya dahil alam namin kung gaano niya kamahal ang girlfriend niya. Kapag naroon sila sa bahay ay nagtataka kami dahil lahat ng sabi ng babae ay sinusunod niya na parang wala siya sa sarili niya. Hanggang kinasal nga sila. Mula noon, napansin namin na unti-unting nahuhulog ang katawan ng anak ko. Unti-unti siyang nangangayayat na parabang may malubha siyang sakit. Sa tuwing sinasabihan namin na magpa-check up siya, mariin na tumatanggi ang anak ko. Okay lang daw siya. Hanggang sa wala pang 2 buwan mula nang ikasal sila,
ay bigla na lang namatay ang anak ko. Nagulat kami sa naging itsura ng anak ko. Dahil butot balat na lang siya nang matagpuan namin. Ubos ang dugo niya sa katawan at may kagat na parang vampira sa liig. Nagkatinginan kaming dalawa ni Britney dahil ganoon eksakto ang itsura ng mga bangkay na biktima ng aswang. Nasaan po yung babae nung matagpuan yung anak niya? Naroon siya at kunwari ay umiiyak. Nagtanong namin kung anong nangyari. Hindi daw niya alam at natutulog lang siya. Pagkagising daw niya ay gano'n na ang nangyari sa anak ko. Pero hindi ako naniniwala. Magulang ako at malakas ang kutob ko na may alam siya. Lihim ko siyang minanmadan hanggang isang gabi. Sa kasusunod ko sa kanya ay nahuli ko siyang may kasamang ibang lalaki. Kinunan ko ng video para may ebidensya ako kapag kinumpronta ko siya. Wala pang 3 linggo mula nang mamatay ang anak ko ng panahon na yon. Pero may kasama na agad siyang ibang lalaki. Hindi ko inaasahan na ang sumunod kong nasaksihan dahil bigla itong nag-anyong halimaw. Kung gaano ang kinaganda nito sa umaga, ay mukha itong halimaw sa gabi. Nakita ko kung papaano niya silip-sip ang dugo ng lalaking kasama niya pagkatapos ay lumipad na siya paalis at hindi na siya nagbalik mula noon. Sigurado ko kayo dyan sa sinasabi niyo? Yung video po, nasa inyo pa po? Oo, eto. Nang panoorin namin yun, natakpan ko ang aking bibig dahil sa nakita. Kitang-kita naming dalawa ni Britney kung paano naging halimaw si Helena. At ang aswang na palaging nagtatangka sa kanyang buhay ay si Helena. Parehong-pareho po ito ng aswang na gumagala at pumapatay dito sa amin. Simula doon ay hinanap ko na siya. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang ginawa niya sa anak ko. Kaya naman nagtanong-tanong ako sa mga matatanda na may alam sa ganitong bagay. Nagpaturo ako sa isa ko pang anak kung paano mag-research. Ngayon, sa akin nalaman, ang tawag sa kanila ay mandurugo. Isang klase ng aswang na kayang magpalit ang anyo mula sa pagiging aswang sa gabi hanggang sa isang napakagandang babae sa umaga. Nag-aakit sila ng mga lalaking nagugustuhan nila. Pinapakasalan at unti-unting sinisip-sip ang dugo sa pamamagitan ng kanilang dila. Ang simpleng halik at pangroromansa nito ay paraan ng isang mandurugo para sipsipin ang dugo ng kanilang biktima. Iyon daw ang paraan para manatiling bata at kaakit-akit sila sa umaga. Kaya naman halos karamihan ng kanyang mga biktima ay puro mga lalaki na medyo bata pa pero nambibiktima din sila ng mga babae. Ang mandurugo ay madalas na pagkakamala na isang manananggal o tiktik dahil may mga pagkakataon na binubutas nito ang bubong ng bahay at inilulusot doon ang dila nito na kaya nitong pahabain gaya ng tiktik para sipsipin ang dugo ng kanyang biktima. Siguro, iyon ang dahilan kaya biglang hindi nagparamdam na noon si Oliver. Dahil naakit na siya sa babaeng yun. Baka ginamitan siya ng kung anong orasyon o anuman. Kaya pala ilang beses na akong hinahabol ng aswang na yun. Naalala mo ba nung nag-aaway kayo? Di ba sabi niya, hindi mo daw siya gugustuhin magalit? Diyos ko, Beshi, mag-iingat ka. Kawawa din si Oliver kapag nagkataon. Hindi pwedeng may mangyaring masama kay Oliver. Kailangan ko siya makausap kaagad. Sandali lang. Huwag ka munang magpadalos-dalos. Kailangan natin magplano ng mabuti at mahuli ang aswang.
Kapag kumilos tayo agad ngayon, pwedeng siyang makaalis at lumipat sa ibang lugar kung saan maaari siyang makapangbiktima pa. Una nating sabihan si Nanay Lorena. Sige, halika po Mang Damian. Sumama ko kayo sa amin. Dahil sa nalaman ko, bigla akong nakapagdesisyon, Sir Jupiter. Hindi ako papayag na mangyari kay Oliver ang nangyari sa anak ni Mang Damian at sa iba pang naging biktima ni Helena. Kaya ng mga panahon na yon, ipinangako ko sa aking sarili na gagawin ko ang lahat para mabawi si Oliver. Bahala na sa kung anong mangyayari. Matapos namin sabihin kay Nanay Lorena ang nalaman namin, gumawa ito ng paraan para mailayo si Oliver kay Helena. Ginamit nito ang kasabihan ng matatanda na bawal daw munang magkita ang bride at groom bago ang kasal. Mula sa bintana ay nag-abang ako ng pagdaan ni Helena mula sa bahay nila Oliver. Nang makita ko siyang lumabas ay lakas loob ko siyang sinundan. Pasado 9:00 na ng gabi pero kahit alam kong delikado, tumuloy pa rin ako. Hindi sa nagdududa ako kay Mang Damian pero gustong makita mismo ng mga mata ko na magpalit ng anyo si Helena. Mula doon sa bahay nila Oliver, naglakad ito papunta sa bahay nito. Maya-maya huminto ito sa paglalakad nang may makasalubog na isang lalaki. Ngumiti si Helena dito. Nakita ko mismo kung paano natulala na lang ang lalaki na parabang nawala ito sa sarili. Pagkatapos ay sinundan nito si Helena. Saan naman kaya pupunta ito? Mabilis akong nagtago sa likod ng isang puno na biglang lumingon si Helena sa paligid. Nang sumilip ako ay nakita ko mismo na sumunod ang lalaki kay Helena sa loob ng masukal na bahagi ng kakahuyan. Nagngingit-ngit ako sa galit nang makita ko na naglampungan ang dalawa sa likod ng isang malaking puno. Kaya naman kinuha ko ang phone ko at binidyuhan ng mga ito. Yari ka ngayon sa akin. Babawiin ko sa iyo si Oliver. Sabi niya impacta ka talaga. Habang nire-record ko ang dalawa, nakita ko kung paano maghalikan ng mga ito. Nang magubad na si Helena, doon ito biglang nag-anyong aswang. Sumigaw ng malakas ang lalaki pero agad tinakpan ang bibig nito. Para mailigtas ang lalaki, huminto ako sa pagkuha ng video at nagpatugtog ako ng peking sirena ng police mobile. Nakita kong paano na-distract ang aswang at napatingin sa paligid. Agad itong lumipad paalis habang nakatakbo naman ang lalaki habang sumisigaw sa takot. Mabilis akong tumakbo pabalik ng bahay at nagkulong doon. Halos mapatalon ako sa gulat dahil sa lakas ng katok na yun sa pinto. Sino yan? Ako to, si Oliver. Madali kong binuksan ang pinto at agad itong hinila papasok. Bago ko isara ang pinto ay siniguro ko muna na wala doon ang aswang. Anong ginagawa mo dito? Paano kung nakita ka ng halimaw? May sinabi si nanay sa akin. Alam mo na, yung tungkol kay Helena? Hindi ako naniniwala kay nanay. Alam ko na ayaw niya kay Helena. Pero napaka-imposible naman nun. Si Helena ang aswang? Kalokohan yun. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Oliver. Bakit mo ako pinagpalit sa Helena na yon? Anong nakita mo sa kanya? Dahil bata pa lang tayo. Kilala na kita. Alam ko na matagal na tayong may gusto sa isa't isa. Nangako tayo na tayong dalawang magsasama hanggang sa pagtanda natin. Kaya bakit ka biglang nagbago? Ano kasi? Ewan. Hindi ko alam. Basta kapag nakikita ko siya. Sumusunod ka na lang sa kanya sa lahat ng sinasabi niya sa'yo. Sinusunod mo na lang na para kang nai-hypnotize, di ba? Hindi ka makatanggi, di ba? Ewan ko, hindi ko alam. Oliver, totoong sinasabi ni Nanay Lorena. Ako mismo ang kumausap kay Mang Damian. Ang tatay ng unang naging asawa ni Helena, o Diana Estrella. Pinalayo muna ni Nanay Lorena si Helena sa'yo. Dahil natakot kami na may mangyaring masama sa'yo. At matulad ka sa anak ni Mang Damian. Sinasabi mo lang yan. Dahil ayaw mong matuloy ang kasal namin. Dahil nagsiselos ka. Oo,
Nagsiselos ako. Inaamin ko yon. Pero Oliver, hindi ito tungkol doon. Tungkol ito sa kaligtasan mo. Gusto mo ba talagang mamatay? Sige, para maniwala ka. Nakita ko mismo kanina kung paano siya nag-anyong aswang. Sinundan ko siya mula nang lumabas sa bahay niyo. Nakita ko kung paano siya nang-akit ng lalaki. Isang tingin at ngiti lang niya, nagawa niyang mapasunod ang lalaki. Oliver, gano'n ang ginawa niya sa'yo. Kaya lahat ng gusto niya sinusunod mo. Ang pagkakaiba mo lang, ikaw, ginawa ka niyang reserba. Kumbaga ikaw ang espesyal sa lahat. Pero gagawin din sa'yo ni Helena ang ginawa niya sa mga pinatay niya. Tigilan na natin to, Luisa. Basta ikakasal kami ni Helena. Oliver, sige. Sabihin mo ulit sa akin yan pagkatapos mong panoorin tong video na binigay sa akin ni Mang Damian. At ang video na ako mismo ang kumuha. Binigay ko sa kanyang phone at pinapanood ko ang video ni Helena. Kitang-kita ko ang pagbabago ng mukha niya na tila hindi makapaniwala. Maya-maya binalik niya sa akin ang telepono. Edited yan. Posible na yan sa panahon ngayon, di ba? Hindi totoo yan. Bigla akong sinampal ng malakas si Oliver. Sa gulat nito ay natulala na lang siya na napatingin sa akin. Gumising ka sa katotohanan, Oliver. Hindi tao si Helena. At ikaw ang susunod niyang biktima. Sinasabi ko sa iyo ito dahil ayoko may mangyaring masama sa iyo. Kahit wag na ako. Kahit si Nanay Lorena na lang. Gusto mo pa siyang magaya kay Mang Damian kapag nawala ka? Walang katahimikan? Pag-alagala kung saan-saan? Naghahanap at hinahabol ang hustisya para sa anak niya? Natulala na lang ito at tila naubusan ng lakas na napaupo sa sofa. Bisperas ng kasal ni Helena at Oliver. Ramdam ko ang tensyon ng araw na yun. Bantay sarado ni Nanay Lorena si Oliver at hindi ito pinapalabas ng bahay. Umaga yon at ako naman ay nakikiramdam sa paligid. Naroon ako sa bakuran ko at nag-aayos ng mga halaman. Maya-maya biglang dumating si Helena. Papasok sana ito sa bahay pero agad humarang si Nanay Lorena. Saan ka pupunta? Kay Oliver po. Hindi ba't sabi ko na sa'yo na hindi pwedeng magkita ang ikakasal, lalo na't sa bisperas ng kasal nyo? Na hindi naman po totoo yun? Yun ang kinalakihan naming tradisyon dito. Kailangang sundin niyo yun ni Oliver. Sige na, umuwi ka na sa inyo at sa simbahan na kayo magkita bukas. Maya-maya ay nagulat ako nang tumingin sa akin si Nanay Lorena. Luisa! Po? Pumarito ka nga muna sandali, anak, at tulungan mo ako dito sa niluluto ko. Sige po. Nagmamadali akong naghugas ng kamay at sinarado ang bahay saka tumawid sa kabila. Pagdaan ko sa tabi ni Helena, ramdam ko ang kilabot sa katawan ko lalo na nang magkatinginan kami at isang matalim at mabagsik na tingin ang pinukol niya sa akin. Pasensya ka na, anak, at naabala kita. Tulungan mo nga ako sa ginagayat kong mga gulay sa loob. Huwag ka nang magluto ng tanghalian at isasabay na kita. Dito ko nalang kumain sa bahay at sabayan mo kami ni Oliver. Sige ho, Nay. Sige na, Helena. Bumalik ka na sa inyo at ihanda mo na ang mga gagamitin mo sa kasal bukas. Nakausap mo na ba ang magme-makeup sa'yo? Opo, handa na pong lahat. Mabuti naman kung ganon. Magpahinga ka na ng buong araw para bukas. Okay po. Luisa, pumasok ka na dito. Pagpasok ko sa bakuran ng bahay ng mga ito ay muli akong tumingin kay Helena. Kulang na lang ay magpalit ito ng anyo dahil sa talim ng tingin ito sa akin.
hanggang sa wala na itong nagawa kung hindi ang umalis. Naku, Nay! Baka lapain ako niyan mamayang gabi. Subukan niya at tutuhugin ko siya. Aba, hindi ako natatakot sa kanya. Baka akala niya, wag na wag niyang gagalawin kayong mga anak ko. Nasaan po si Oliver? Ayun at natutulog pa. Naghahanda na ako sa pagtulog. Inaayos ko na ang kama ko nang mapahinto ako matapos makita ang damit na isusuot ko bukas. Kasado na ang plano para ma-corner namin si Helena sa araw ng kasal nito at Oliver. Kinuha ko ang wedding invitation at binuksan ko yun. Muli kong naramdaman ang pamilyar na sakit nang mabasa ang pangalan ni Helena sa tabi ng pangalan ni Oliver. Dati ay pangarap namin yung dalawa. Ang balang araw ay may kasal kami. Pero dahil kay Helena, nasira iyon. Ay, bahala na bukas. Basta babawiin ko si Oliver. Hindi ako papayag na mapunta siya sa impactang yun. Hihiga na lamang ko nang biglang mag-ring ang phone ko. Agad ko yung isinagot nang makitang si Nanay Lorena ang tumawag. Hello, Nay? Naku, Luisa, anak. Si Oliver lumabas. Hindi ko alam kung anong nangyari pero bigla na lang lumabas. Tinatawag ko pero parang hindi ako naririnig eh. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko si Helena na nasa labas. Tapos ayun, sinundan ni Oliver. Sige, Nay. Ako na pong bahala. Tawagan niyo po si Mang Damian at yung mga pulis. Dala ang itak ng papa ko na medyo may kalawang na sumugod ako sa labas. Nakalimutan ko bigla ang takot ko sa aswang dahil ang nasa isip ko lang ng sandaling yun ay ang kaligtasan ni Oliver. Nagmamadali akong tumakbo at hinanap ang dalawa hanggang sa ilang sandali pa ay nakita ko sila papasok sa bahay ni Helena. Bukas ko pa dapat gagawin to. Pero masyado nang nakikialam ang nanay mo. At ang Luisa na yon. Nawawala na sa akin ang atensyon mo. At tumatanggi ka na sa mga sinasabi ko. Kaya bago pa sila makahalata at ang mga tao dito, ngayon ko nang gagawin ang bala ko sa'yo. Oliver! Anong ginagawa mo dito? Anong gagawin mo sa kanya, ha? Kahit kailan pakialamera ka talaga. Alam ko ng tunay na pagkatao mo. Hindi nga pala tao. Sabi ko na eh, duda ako sa ganda ng mukha mo. Impacta ka. Oliver, huwag kang makinig sa kanya. Pumasok ka dito. Sumunod ka sa akin. Walang takot akong tumakbo at lumapit kay Oliver, sabay hila sa kanya paharap sa akin at pagkatapos ay tinapik ko siya ng malakas sa pisngi. Gumising ka! Hoy! Oliver, gising! Oliver, sumunod ka sabi sa akin eh. Ako ang girlfriend mo, kaya sa akin ka makinig. Nang susunod na sana si Oliver kay Helena, hindi na ako nakapag-isip ng tama, bigla ko siyang hinalikan ng mariin sa labi. Pakiusap, Oliver! Gumising ka! Napalingon ako kay Helena nang bigla itong sumigaw at nagboses halimaw. Sa harap namin mismo bigla itong nag-anyong aswang. Lumabas ang pakpak nito sa likod at humabang mga kuko sa paa at kamay. Doon tila bumalik sa katinuan si Oliver. Agad akong hinawakan ito sa kamay at napaatras kaming dalawa nang sugurin kami. Napasigaw ako ng malakas nang talunin ako nito at hinawakan sa leeg at tinabig nito si Oliver kaya humagis ito ng ilang dipa mula sa akin. Takot na takot ako nang makita ng malapitan ng kakilakilabot na mukha nito. Nang humaba ang dila nito ay pilit kong iniwas ang mukha ko. Kahit patiin mo ko, hindi mo makukuha si Oliver. Ikaw ang mga agaw na impacta ka! Pakiramdam ko ay mamamatay na ako ng sandaling yun matapos hawakan ng aswang ang leeg ko. Habang nangyayari yun, patuloy ako sa pagdadasal sa aking isipan. Sa mga panahon na yun na tila mas malakas ang kalaban, wala akong ibang makakapitan
kung hindi ang Diyos. Diyos ko, Panginoon ko, iligtas niyo po ako. Huwag niyong hayaan na mamatay ako sa ganitong paraan. Iligtas mo po kaming dalawa ni Oliver. Alam ko na walang kahit anong kasamaan ang makatatalo sa kapangyarihan mo. Maya-maya biglang umungol ng malakas ang aswang. Bigla akong binitiwan ito at lumipad palayo sa akin. Nakita ko na parang nasasaktan ito. Nang tuluyan itong makalayo, nakita ko si Oliver na nakatayo sa paanan ko. Agad kong nahawakan ang leeg ko nang maramdaman ko na umaagos ang dugo mula doon. Tinulungan ako ni Oliver na bumangon. Siya ang nagligtas sa akin dahil nakita ko na hawak niya ang itak ni Papa na dala ko. Hindi naman nagtagal, dumating ang mga pulis at pinagbabaril ang aswang. Hindi namin sigurado kung tinamaan ito pero narinig namin ang malakas na sigaw nito. Nagmamadali naman si Oliver na talian ng panyo ang leeg ko. Luisa, ayos ka lang ba? Nakagat po niya ako. Halika na, dadalhin ka namin sa ospital. Kumusta na si Gabriel silang? Napatawa na lang ako sa bungad ni Britney pagpasok nito sa bahay ko. Matapos akong dalhin sa ospital, agad akong ineksamin ng mga doktor. Sa kabutihang palad, wala namang naging malalang pinsala ang pagkakakagat sa akin ng aswang. Salamat kay Oliver na mabilis itong napigilan. Nang masiguro ng mga doktor na okay na ako, agad din naman akong pinauwi. Hanggang sa makabalik ako ng bahay, hindi na ako iniwan ni Oliver. Buhay pa ako, gaga. Abay dapat lang, no? Sayang naman ang hirap mo. Mabawi mo lang itong jowa mo sa impactang yon. Anong jowa? Wala akong jowa. Anong wala? Pagkatapos mo kung halikan kagabi? Nanlaki ang mata ko kaya bumalikwas ako ng bangon. Naalala mo yun? Hoy, hindi mo dapat maalala yun, ha? Di ba wala ka sa sarili mo kagabi? Na-hypnotize ka niya, di ba? Sino may sabi na na-hypnotize niya ako? Nagpapanggap lang ako na sumusunod sa kanya kagabi dahil gusto ko nang kumprontahin siya. Talaga? Pagkatapos mong sabihin sa akin ng totoo at ipanood ang video, nang gabing yun na umalis ako dito sa bahay mo, sikreto akong nagabang malapit sa bahay niya. Nakita ko mismo kung paano siya nagpalit ng anyo mula sa pagiging aswang sa tao. Sorry kung hindi agad ako naniwala sa'yo. In denial kasi ako nung una dahil nahihiya ako sa'yo. Nahihiya ako dahil nagpaakit ako sa gaya niya. Naging mahina ako. Iniwan kita at pinagpalit sa kanya. Sinaktan kita pero sa huli, iniligtas mo pa rin ako. Halos isakripisyo mo ang buhay mo para sa akin. Ayoko lang na mapahamak ka. Kahit naman paano, may pinagsamahan tayo. Sabay tayong lumaki. Isa pa, nung makilala ko si Mang Damian, naawa ko sa kanya. Lalo na noong kinuwento niyang tungkol sa anak niya. Nakita ko kung paano siyang mangulila. Huli ng lahat nang malaman niya ang totoong pagkatao ni Helena. Wala nang anak niya. Ayoko mangyari kay Nanay Lorena yon. Teka, curious lang. Ano ba? So, inaamin mo talaga na nakakit ka sa kanya? Oo. Alam mo yung parang na-hypnotize ako. Pero may malay ako. Pero kapag may sinabi siya at ngumiti siya, napapasunod na lang ako. Parang hawak niya ako. Lahat ng sabihin niya, ang sagot ko, yung naaayon sa sinasabi niya. Basta ganun, magulo. Kahit ako, hindi ko may paliwanag na maayos hanggang ngayon. Mahirap talagang ipaliwanag. Hindi naman tao yon. Sigurado, ginamitan ka niya ng kung anong orasyon or something.
Yung tungkol sa kasal niya dapat? Sinabi lang niya na magpapakasal na raw kami. Kumuo naman ako. Minahal mo ba siya? Ewan, hindi ko alam. Pagkatapos ng nalaman natin na totoong pagkataon niya at sa ginawa niya kay Oliver, sa tingin ko, hindi. Kung meron man, fake ang love na yon. Sabi nga sa kanta ng BTS, di ba? Fake love. I'm sorry but it's fake love. Fake love. Ganun. Maya-maya biglang dumating si Mang Damian kasama ang mga pulis, kaya napalabas kami ng bahay. Ano na po ang balita? Nakawala pa rin ba siya? Wala na siya. Nagtagumpay tayo sa pagpatay sa kanya. Nakita na ang bangkay ng aswang doon sa loob ng kubat. May malalim na tama sa likod at may mga tama din ng bala. Wala na siya. Matatahimik na kayo rito. Sa wakas, nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Luisa, maraming salamat sa tulong mo. Nako, wala po yun, Mang Damian. Sa wakas po, matatahimik na ho kayo. Hindi na ho kayo mapapagod sa paghahanap. Ano nang nangyari sa katawan niya? Kasalukuyan ang sinusunog ng mga pulis. Mabuti naman po. Mga sir, maraming salamat po sa tulong ninyo kagabi. Sige, aalis na ako at babalik na ako ng Maynila. Mag-iingat po kayo. Hoy, Beshi, baka matagal na naman bilangan bago ka bumalik dito. Ayaw mo nun? Mamimiss mo ako? Kasi naman eh. Bakit mo ba kailangan sa Maynila magtrabaho eh? Para nga mamiss mo ako. Ito talaga, hindi matinong kausap. Sira. Aayusin ko lang yung mga naiwan ko sa Maynila. Isasarado ko lang ng maayos yung tindahan ko doon. Pagkatapos, magpapaalam lang ako ng maayos sa landlady. At syempre kukunin ko yung ibang mga gamit at damit ko doon. Tapos, babalik din ako dito. At hindi ako magtatagal ng 1 week sa Maynila. Nakapag-desisyon na ako. Dito na ulit ako titira. Yay! Beshi ko, sa wakas! Totoo ba talaga yan? Oo nga. Kaya hintayin mo ako Babalik din agad ako. O paano? Una na ako para makarating agad ako ng Maynila. Anak, sandali lang. May nakalimutan ka. Ano po yun? Biglang lumabas si Oliver. Nakabihis ito at may dalang bag nang lumapit sa akin. Nakalimutan mo ang makakasama mo. Sasama ka? Siyempre. Alangan namang pabayaan kong girlfriend ko. Hoy, Oliver Linawin ko lang. Hindi pa ako nakikipagbalikan sa'yo. Ano ka? Pagkatapos mo kong ipagpalit sa impaktang yon? Ano? Basta-basta kita tatanggapin ulit? Ay, no. Ligawan mo ulit ako. Paghirapan mo ulit na bumalik ako sa'yo. Yun lang pala eh. Kahit gaano katagal, Luisa, liligawan ulit kita. Anak, galingan mo para sagutin ka kaagad. Opo, Nay. Akong bahala. O sige na. Aalis na kami at baka ma-traffic pa kami. Love, ako na magdadala ng mga gamit mo. Che, love ka, John. Sus, pakipot ka pa eh. Pagkatapos mo kung malikan. Kung mo lang ipaalala yun? Nang takbuhan ako ni Tito Ray, inis na inis ako sa kanya dahil nagpahabol pa siya hanggang sa probinsya namin. Pero ngayon sa tuwing iisipin ko ang lahat ng naranasan namin, napatunayan ko na talagang may dahilan ang bawat pangyayari sa buhay natin. Kung hindi ako umuwi, baka tuluyan ang napahamak si Oliver. At siyempre, Sir Jupiter, hindi ko na rin masyadong pinahirapan si Oliver at sinagot ko rin naman siya kalaunan. Wala eh. Mahal ko pa rin talaga siya.
Sa ngayon, tahimik na po ang bayan namin dito sa Pangasinan. Wala ng aswang at nawala na rin ang takot ng mga tao. Malaya na kaming nakakalabas tuwing gabi. Sa ngayon, kinasal na po kami ni Oliver at malapit ko na rin po ipanganak ang panganay namin. Congrats! Nagtayo rin kaming mag-asawa ng negosyo at yun ang nagsisilbing pinagkukuhanan namin ng kabuhayan. Napakapalad ko na napakasipag at mapagmahal sa akin si Oliver. Sa kabila ng paglipas ng panahon hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakakalimutan ang mga nangyaring yun. Para kaming binangungot ng gising. Pero malaking pasasalamat namin dahil nalagpasan namin yun at hindi nanalo ang kasamaan sa lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Bukod sa amin na mga taga rito sa bayan namin, wala nang ibang nakakaalam ng tungkol sa aswang. Hindi na rin namin pinagsasasabi dahil tiyak na walang maniniwala. Basta ang mahalaga, ligtas na kaming lahat dito. Hanggang dito na lamang at naway nagustuhan ninyo ang kwento ng aking karanasan. More power po sa kwentong Takip Silim. Sana'y marami pa kayong mapasayang tagapakinig at mas dumami pa ang inyong subscribers. Nagmamahal, Luisa.